Sinasabi mo lang yan sa akin para umalis ako, hindi ba, Joaquin? Tanong ni Zenaya na akmang tatalikod na si Joaquin upang bumalik sa loob ng kwarto niya. Napatigil naman ang lalaki sa kagulat na napatingin kay Zenaya. Akala niya ay magagalit ito sa sinabi niya, ngunit hindi. Tumawa pa ito ng mahina sa napailing-iling. Tila ba hindi naniniwala sa sinabi niya. Sobrang sakit naman ng sinabi mo, Joaquin. Pero tatanungin kita, did you really mean what you said to me? Lumapit ang dalaga sa kanya kung saan napasandal siya sa kanyang wheelchair. Hindi siya makatingin sa dalaga dahil naiilang siya. Kaya mo bang makita na mawala ako sa piling mo? Na maikasal ako sa iba? Na maging masaya ako sa piling ng iba? Gusto mo bang iba ang humahalik sa labi ko, pati na sa masiselang parte ng aking katawan? Kaya mo bang maatim yun, Joaquin? Answer me! Dagdag pa ni Zenaya sa kanya pataas ang kilay sa lalaki. Nilapit ni Zenaya ang mukha niya sa lalaki. Hinawakan din niyang baba nito at dahan-dahang itinaas upang magkatitigan silang dalawa. Napasinghap si Joaquin sa ginawa ng babae, ngunit umiikot ang sinasabi nito sa isip niya. Kaya ba niyang makita ang lahat ng iyon? Kaya ba niyang makitang babae na masaya sa piling ng iba? Nai-imagine niya pa lang ay dumurugo na ang puso niya. Hindi niya yon kayang makita. Mamamatay na lang siya kapag nangyari yon dahil alam niyang mababaliw siya kapag napunta sa ibang lalaki ang dalagang kaharap niya. Naramdaman ni Joaquin ang paghahapdi ng kanyang mga mata. Nangangahulugang maluluha siya. Narealize niyang hindi niya kayang mawalang babae at kung sasabihin niyang umalis na ito at sinunod na siya ay baka hindi niya na ito makita kailanman. Ayaw niyang mangyari yon. Bakit nga ba niya pinapaalis ang babae kung ayaw naman ng puso niya? Kung masasaktan lamang siya. Mas iniisip niya kasi ang kapakanan ng babae. Okay lang naman at tanggap niya na if ever, kayamanan at kapangyarihan lang ang gusto ni Zenaya sa kanya. Tanggap na tanggap niya yon. Pero iniisip niya pa rin ang babae. Hindi naman siya galit sa babae dahil sa katotohanang baka ang habol lang nito ay kayamanan niya. Galit siya sa sarili niya dahil yun lang ang maibibigay niya sa babae. She deserves more than that. Paano niya maibibigay ang lahat ng kanya kung kulang siya, kung baldado siya at may sakit sa pagkalalaki? Zenaya will never be happy with him. Yan ang nasa isip niya. Hindi na malaya ni Joaquin na tumulo na pala ang luha niya. Lumambot ang puso ni Zenaya nang makitang lumuluha si Joaquin sa harap niya. Gusto pa sanang magsalita ni Zenaya ngunit natagpuan niya na lang ang sarili na mahigpit na nakayakap sa lalaki. Napaiyak din siya. Alam niya sa sarili niya kung bakit nagkakaganito si Joaquin. Akala siguro nito ay napipilitan lamang siya sa lalaki. When in fact hindi naman totoo yun. He was his Joaquin. Kung alam lang sana nito na dati pa ay magkakilala na sila ay baka wala na itong pinag-aalala pa. Ngunit wala siyang lakas ng loob upang sabihin sa lalaki ang totoo. She's willing to wait until his memories go back. Nakaya nga ni Joaquin na maghintay sa kanya noon, kaya niya rin yun. Itigil mo ng pag-overthink, okay? Totoo ang ipinapakita ko sa'yo. Ilang minuto rin silang nagyakapan nang muling magsalita si Joaquin. Napalunok muna siya ng mariin sa kanapahinga ng malalim. Mas sinigpitan niya pa ang pagyakap sa bewang ng babae na ayaw na nitong pakawalan. Zenaya, gusto ko munang mapag-isip-isip. Kailangan ko muna ng space to think about us. Hindi birong sitwasyon ko. I am a disabled person. Ni paligayahin ka, hindi ko kayang gawin sa'yo. I can't be like this kapag mag-asawa na tayo dahil napaka-unfair naman sa'yo nun. Buong puso namang naintindihan ni Zenaya ang sinasabi ng lalaki. Sa totoo lang, hindi naman siya nagagalit sa lalaki o kaya naman ay nalungkot sa sinabi nito. Alam niya kung saan nahuhugot ang frustrations nito. Marami na siyang pasyenteng pareho kay Joaquin na hindi maiwasang mag-overthink sa mangyayari kinabukasan. Maraming what if sila. Ang malaking katunayan sa kanya ay may tsansa pa bang gumaling ito o kung magiging okay rin ang lahat. Hindi niya rin masisisi si Joaquin dahil
Naalala niya sinabi rin ito ng ilang daang doktor na itong nagpasuri. Ngunit iisa lang ang sinasabi, na 20% lamang ang tsansa nitong gumaling. Ano ba naman ang laban niya doon? 1 out of 100. Sa probability ay sobrang baba nun. At talo kaagad ang findings niya. Napahinga ng malalim si Zenaya sa kanapatango. Sige, I will give you the space that you wanted. Pero wag mo sanang kalimutan ang pinangako mo sa akin na magtitiwala ka sa akin, hindi ba? Kaya wag mo sanang baliin yon. Malungkot na sagot ni Zenaya at napasquat sa harap ni Joaquin. Nanatiling nakatitig si Zenaya sa binata. Nang wala man lang siyang nakuhang sagot ay agad siyang tumango. Tahimik siyang umalis sa kwarto ng binata at dahan-dahan tong sinarhan. Sunod-sunod na tinungga ni Zenaya ang isang baso ng alak na binibigay sa kanya ng bartender. Nang makaalis siya sa mansyon ng pamilyang Anderson, ay dumiretso siya sa isang high-end na bar na pagmamayari ng mga natividad. Punong-puno ng tao ang bar kung kaya't wala siyang pakialam kung malasing man siya, magwala o kung ano pa. Katatapos lang niya na magsayaw kanina kung kaya't eto na naman siya ngayon. Umiinom ng alak. Nagawa niya ito dahil sobrang sakit ng kanyang dibdib. Kailangan niyang makalimot sa sinabi ni Kit Joaquin sa kanya. Oo nga at tinanggap niya ang space at time na sinasabi nito, ngunit hindi tinanggap yon ng puso niya dahil nasasaktan pa rin siya. Hindi siya manhid para hindi maramdaman na gustong-gusto siya ni Joaquin, ngunit hindi yon kagaya ng pagkagusto nito noong nasa US sila. Ang masakit pa, noong bumalik siya sa Pilipinas para sana sa lalaki. At natagpuan na lamang niyang binatang baldado at walang maalala. Natawa siya ng mahina. Pinakamasakit pa doon, halos lahat na naalala ng lalaki. Tangi siya lamang ang hindi. Alam niya ang ibig sabihin nun, pinilit talaga ng lalaking kalimutan siya. Siguro sobra-sobrang sakit na nararamdaman nito kung kaya't ayaw na nito siyang maalala. Sobrang sakit kung iisipin pero tanggap niya yon dahil wala naman siyang magagawa. Isa rin ito sa rason kung bakit ayaw niya sabihin ng totoo sa lalaki. She causes pain in the past. Bakit pa siya babalik kung sinaktan niya ito dati, hindi ba? Sa sobrang kalasingan ay agad na napayuko sa Zenaya. Tinawag pa siya ng bartender at tinanong kung okay lang, ngunit pinaypay niya lamang ang kamay upang sabihin na okay lang siya. "One more glass, please!" Biglang sigaw ni Zenaya kung kaya't nagulat ang bartender. Natawa siya ng malakas dahil sa reaksyon ng binata kung kaya't namulang pisngi nito at nagkakamot sa ulo. "Ma'am, mukhang lasing na kayo. Tama na ho." "Shh! Gusto ko pa ng siya." Sigaw niya kung kaya't wala nang nagawa ang bartender at inabot ang isang basong puno ng alak sa kanya. Kukunin na sana niya ito, ngunit may pumigil at binawi yon sa kanya. "This is already mine." Saad ng binata kung kaya't sumingkit ang mga mata ni Zenaya. Nang makilala ni Zenaya ang binata ay nalaki ang mga mata niya. "Apollo, my friend! Why are you here?" Masiglang bati ni Zenaya at inakbayan ng kaibigang si Apollo. Rinig niyang paghalakak ni Apollo kung kaya't napatawa rin siya. "Ma friend ka dyan, lasing ka na, babae ka. Bakit ka ba naglalasing?" Tanong ni Apollo sa kanya. Nang maalala ang dahilan ng pagkalasing niya ay muling lumukot ang kanyang muka, saka unti-unting namasa ang kanyang mga mata. "It's Joaquin." Seryoso ng mukha ni Zenaya at alam ni Apollo na magkakwento ng kaibigan kung kaya't napaayos to ng upo. "Anong meron kay Joaquin? Sinaktan ka ba niya?" Tanong ni Apollo kung kaya't napatango sa Zenaya. "He wanted some space and time to think. Sinabi ko nga ayusin namin ang lahat at hindi ko siya susukuan. Kahit na gano'n ang sitwasyon niya, ngunit napumilit pa rin to." "Imposible. Hindi magagawa yun ni Joaquin sa'yo. Alam ko kung gaano ka kamahal ng lalaking yun. Hindi niya magagawang ipagtabuyan ka." Hindi makapaniwalang wika ni Apollo kung kaya't natawa ng mahina sa Zenaya. Nagawa na nga niya Apollo eh, isa pa. Kahit anong paliwanag doon, matigas pa rin ang ulo noon. Lasing na lasing si Zenaya at nakakaramdam na ng hilo. Napapailing na lamang si Apollo kung kaya hinawakan na lamang nitong likod ni Zenaya at tinimas-himas. Lumapit pa ito sa tenga ni Zenaya upang magsalita dahil sobrang lumalakas ang tugtog sa paligid. "Alam mo Zenaya, kaming mga lalaki, ganyan talaga ako makapagsalita. We acted tough in front of you, pero mahina pa rin ang loob namin. Kayo pa rin mga mahal namin ng kahinaan namin.
Sasabihin namin hindi, pero at the end of the day, isang suyot halik nyo lang, bibigay na kami. Sige, ako nang bahalang magpatiklop diyang si Joaquin. Ginawa ko na to dati kaya gagawin ko ulit natin yun. Kumulit ang noon ni Sinaya sa sinabi ng binata sa kanya. At ano na naman ang gagawin mo? Hayaan mo na siya, okay? Yan ang desisyon niya, tatanggapin ko na lang. Malungkot na sagot ni Sinaya sa kaibigan. No, akong bahala. Alam kong ginagawa ko. Samantala, hindi naman makapaniwala si Marigold sa nakita niya ngayon-ngayon lang. Naroon siya sa bar ng mga natividad kasamang mga kaibigan niya at nagpapalamig. Kasalukuyan siyang sumasayaw kasamang isang lalaking hindi niya naman kilala. Nang mabaling ang tingin niya sa paligid niya, ay kitang-kita niyang kapatid niyang may kalandi ang iba. Napatakip siya ng bibig sa kabasta-basta na lamang iniwan ng kasayaw na lalaki. Mas lumapit pa siya sa direksyon nito at nakumpirma niya ngang si Zenaya yon. Lintik na babae ito, nagawa pang magsaya samantalang mga magulang nila ay naghihirap dahil sa kagagawan niya. Sa isip-isip ni Marigold. Pwes, lintik lang ang walang ganti. Kinuha niyang cellphone niya at inopen ang camera upang kuhanan ng picture ang kapatid. Kahit na nakayuko ito'y kitang-kita pa rin na naka-side view nitong mukha. Malalaman mo talagang sa Zenaya Santiles yon. Mabilis niyang inopen ang XYZ account at isisend na sana niya kay Kit Joaquin. Ngunit napasimangot siya dahil hindi pala sila friends nito sa app. At naalala niya rin kung gaano to nagalit nang ipakita niyang picture ng kapatid na may kasamang iba. Kaya instead kay Joaquin ay sinend niyang mga larawan sa kapatid nitong si Thunder. Hoy Thunder, tingnan mo kapatid ko. Nakikipaglandian na naman siya iba. Pwede mo bang ipakita to sa kapatid mo? Hindi ko na maatim na niloloko niya si Mr. Anderson. Sobrang nahihiya na ako sa pamilya ko. Pagsabihan mo nga ito at hindi nakikinig sa iba. Yan ang caption niya sa mga larawan at agad na ipinadala kay Thunder Anderson. Napangiti si Marigold at napatingin sa kapatid. Humanda ka ngayon ate. Hindi lilipas ang gabi na hindi ka mapapahiya sa bar na ito. Tandaan mo yan. Bulong niya sa sarili at gigil na tinitigan ang kapatid niya. Kakarating pa lang ni Thunder sa mansyon galing sa trabaho kung kaya't dumiretso siya sa kwarto upang magbihis. Nang makapagpalit siya ay biglang umilaw ang kanyang telepono. Hudyat na may mensahe siyang natanggap. Mabilis niyang kinuha yon sa pagkaakalang importante. Nang makita niyang pangalan ni Marigold sa cellphone niya ay kagad siyang napasimangot. Ano na naman kayang pake ng babaeng to? Bulong niya sa sarili. Gayunpaman ibinuksan niyang mensahe nito. Dose-dose ng litratong natanggap niya mula sa dalaga at may caption na mahaba. Hoy Thunder, tingnan mo kapatid ko. Nakikipaglandian na naman sa iba. Pwede mo bang ipakita to sa kapatid mo? Hindi ko na maatim na niloloko niya si Mr. Anderson. Sobrang nahihiya na ako sa pamilya ko. Pagsabihan mo nga to't hindi nakikinig sa akin. Si Zenaya? Kumunot ang noon niya at nang mag-load lahat ng larawan ay bigla siyang naistatwa sa nakita. Kitang-kita niyang isang babaeng nakayuko habang niyayakap ni isang lalaki habang katabi ito. Nakaupo sila sa bar counter at halatang lasing na lasing ang babae. Sumingkit ang kanyang mga mata at mazinumpang larawan. Hindi makitang mukha ng lalaki ngunit ang babae nakayuko sa counter bar ay kitang-kita niya. Napatakip si Thunder ng bibig at hindi makapaniwala sa nakita. Sinigurado niyang tamang nakikita niya at habang nag-scroll siya ng larawan ay palinaw ng palinaw ang mukha ng dalaga. What the heck? Gulat niyang sambit. Si Zenaya to. Hindi naman to si Zenaya. Si Dr. Santiles ang nakikita niya sa larawan. Hindi kaya. Shit! Sigaw ulit niya sa napakagat ng labi. Muli niyang sinuri ulit ang mga larawan at baka namamalikmata lamang siya. Ngunit hindi siya nagkakamali. Ang future sister-in-law nga niya ito at ang taong sumagip sa buhay niya. Shit na malupit! Napailing siya. Kailangan niyang makumpirma at makita mismo na kanyang dalawang mata si Zenaya. Kaya naman agad niyang tinawagan si Marigold. Nakaramdam si Thunder ng kaba at excitement sa nangyayari. Kung iisa man ang dalawa, hindi na siya mamumroblema pa sa magiging asawa ng kanyang kapatid. Hello! Rinig ni Thunder na sagot ni Marigold. Rinig na rinig niyang malakas na hiyawan ng mga tao sa background at malakas na tugtog kung kaya't nilakasan niya ang boses at sumagot. Tinapat pa niya ang bibig niya sa speaker ng phone para mas marinig ng babae sa kabilang linya. Pupunta ako dyan. Sabihin mo sa akin kung nasaang bar kayo. Wag na wag mong aalisin ang paningin mo sa kapatid mo. Kapag kako umalis, gawan mo ng paraan para hindi sila makaalis. Naiintindihan mo? Utos niya sa dalaga kung kaya't napa-oo naman ito sa kanya.
Nahalata ni Marigold ang pagpapanik ni Thunder sa kabilang linya, kung kaya't mas nasiyahan pa siya. Iisipin pa lang na pupunta si Thunder sa bar ay sobrang na-excite siya. Alam niya na papahiyain at pagsasabihan ng lalaking kapatid niya. She can't wait for it to happen. Sige, baka sabihin mo sinisiraan kong kapatid ko. Ayaw ko lang naman na. Narinig ni Marigold ang sunod-sunod na tunog ng cellphone niya. Nangangahulog ang pinatay na ng lalaki ang tawag. Maiinis na sana siya, ngunit pinalampas niya lamang ang ginawa ng lalaki. Siguro'y nagmamadali ito para maabutan ng ate niya. Agad niyang ibinahagi kay Thunder ang eksaktong location niya. Nang makita naman ni Thunder ang lokasyon ay agad na napatango si Thunder. Doon lang pala sa bar ng kaibigan niyang si Luke, kung kaya tinawagan niya ito. Ilang ring lamang ay sinagot na ito ang tawag. "Oh Luke! Shit Luke! Hello!" Galit na sigaw ni Thunder dahil narinig niya may umuungol sa kabilang linya. "Shit naman pare! Ano ba yun at napatawag ka? Nasa gitna ako ng kaligayahan. Istorbo ka talaga palagi." Reklamo sa kanya ni Luke kung kaya't napapailing si Thunder. "Gago, tigil-tigilan mo na yang pakikipagtalik mo sa iba't ibang babae. Magkakasakit ka sana. Ano ba kailangan mo at napatawag ka?" Pag-iiba ni Luke kung kaya't naalala ni Thunder ang pakay niya. "Oo nga pala pare, sinasabi ko sa'yo, nariyan si Dr. Santiles sa bar ninyo. Kung kaya titigil mo na yung session mo at bumabat sa lubungin to. Bantayan mo siya dahil may nadiskubre ako. Si Dr. Santiles at si Zinaya ay iisa." Gulat na gulat naman si Luke dahil sa nangyari. Mabilis itong tumayo sa pagkakahiga at iniwan na lamang ang babae sa kama nito. "Ano? Paano si Dr. Santiles at Zinaya ay iisa? Kakapunta nga lang namin ng lolo sa mansyon ng mga Santiles. Wala doon si Dr. Santiles. Huwag mo nga akong iprank dyan. Wala ako sa mood makipagbiruan sa'yo, kulog." Galit na galit si Luke dahil kung niloloko man ito ng kaibigan, ay tsak na bitin to sa sesyong ginagawa at kasalanan yun ng binata. "Gago, bakit naman kita lolokohin? Wait nga, magsisend ako ng larawan sa'yo. Pinadala to ni Marigold sa akin at nagsumbong na naman sa akin dahil nandun daw ang kapatid niyang sa Zinaya at may kalandi ang iba. Tingnan mo na sa larawan, bilisan mo." Mabilis na tinignan ni Luke ang mga larawan kung kaya't napamura to ng mahina at narinig naman yun ni Thunder. "Shit, si Dr. Santiles nga ito. Siya nga." Bulalas ni Luke at mas nilakihan pa o zoom in ang mukha ng babae para mas makita. "Sabi ko sa'yo, nagsasabi ako ng totoo. Kaya ano pang hinihintay mo? Bumaba ka na dyan at iwan mo ng babae mo. Kung ayaw mo maabutan si Dr. Santiles. On the way na rin ako papunta sa bar mo. Huwag mong hayaang makaalis si Dr. Santiles." Napatango-tango si Luke saka mabilis na nagbihis ng damit. Tinawag pa siya ng babae ngunit hindi niya na ito pinansin pa at nagbigay na lamang ng ilang libo sa mesa. Napasimangot naman ng dalaga ngunit nang makitang pera kagad nitong kinuha at nilagay sa wallet. Nang mamatay ang tawag ni Thunder ay dali-daling bumaba si Luke papunta sa bar niya. Nasa taas kasi siya at nasa baba naman ng bar kung nasaan nandoon si Dr. Santiles. Napapamura si Luke sa isipan. Kung si Dr. Santiles at Zinaya ay iisa, talagang he was heck up. "Maniwala ka sa akin, Zinaya. Magtiwala ka sa akin. Lalaki ako. Alam ko kung anong gagawin ko para matiklop lang ang lalaking yun." Wika ni Apollo kung kaya't napailing si Zinaya sa kaibigan. "Huwag na, baka lumala lang ang lahat." Sagot ng dalaga saka namumungay na tinignan si Apollo. "Hindi ko rin magets yang si Joaquin. Dati naman ay baliw na baliw to sa'yo at gusto ko ngang pakasalan at maging asawa. Bakit ngayon nagbago na? Ang bobo naman niya at pinakawalan ka pa." Inis na saad ni Apollo kung kaya't natawa sa Zinaya. "Sinabi ko naman sa'yo na wala nga siyang maalala." "Whatever. Amin ang phone mo." Utos ni Apollo kung kaya't napataas ng kilay si Zinaya. Nilahad ni Apollo ang kamay nito sa harap ng babae kaya walang nagawa si Zinaya nang ibigay ang phone sa lalaki kahit na wala siyang ka-idea sa gagawin nito. Mabilis nitong kinuha ang phone niya at agad na binuksan ng kamera. Isang click lamang ang narinig ni Zinaya at agad na ibinigay ng lalaki ito sa kanya. "Here, send this picture to that asshole. Tingnan lang natin kung hindi kanya matiis. Tsak na magpapanik to at pupuntahan kanya." Utos ni Apollo ngunit tumiling lang siya sa kaibigan. Nang makita ni Zinaya ang larawan, napangiwi siya.
Kitang-kita doon ang mukha niya't namumungay sa kalasingan. Samantalang si Apollo naman ay nakayakap sa babae ngunit hindi kitang mukha. Ayaw ko! Mabilis na inago ni Apollo ang phone ni Zenaya at agad na sinend ang larawan. Agad itong nagtipa sa kabinigay ang phone kay Zenaya. Sinasabi ko sa'yo, alam kong ginagawa ko at papatiklopin nga natin yung fiancé mo. Sabi mo sa kanya, Joaquin, lasing na ako. Pwede mo ba akong sundin sa bar? Kung ayaw mo, sa iba na lang ako magpapasundo. Yan ang sabihin mo, sige na. Ayaw ko nga, nahilong sa din si Naya sa kanapailing. Napahinga ng malalim si Apollo at inago ulit ang phone sa kaibigan at sinendang mensahe nito. Hoy, anong ginagawa mo? Inis na wika ni Zenaya na makitang kinakalikot na naman ni Apollo ang phone niya. Bibigyan ng leksyon ng Joaquin na yun, sigaw ni Apollo sa dalaga. Samantala, natiling madilim ang kwarto ni Joaquin. Hindi pa siya tulog at marami ang iniisip. Nang makalabas si Zenaya sa kanyang kwarto, ay naramdaman niyang parang gumuho ang kanyang mundo. Kinagat niya ang mga labi upang pigilan ang nararamdaman dahil nararamdaman niyang umiinit na naman ang mga mata niya at handang lumuha. Hindi niya alam kung bakit nagawa niyang ipagtabu yan ang taong gusto niya. Sobrang nagsisisi siya ngunit sa isip niya yon ay ang tama para sa ikakabuti nilang dalawa. He needs some time to think. Ilang minuto rin siya sa ganong posisyon nang makita niyang umilaw bigla ang cellphone niya. Napakunot ang noo ni Joaquin dahil ngayon lang siya nakatanggap ng mensahe sa ganitong oras. Mabilis niyang kinuha ang telepono at binuksan ang mensahe. It was from Zenaya kaya tumaas ang kuryosidad niyang mararamdaman. Napakunot ang noo niya nang makitang larawan. Si Zenaya na lasing at namumungay ang inosente nitong mga mata. Sobrang mapula na rin ang mga pisngi nito. Halatang lasing na. Naalala niyang araw na kung saan nalasing ang dalaga sa apartment nito. Humigpit ang hawak niya sa cellphone nang makitang isang figurang lalaki na halos nakayakap kay Zenaya. Hindi man niya nakitang mukha nito ngunit alam niyang lalaki yon. Shit! Napamura siya sa kanyang isipan. Muling bumalik ang matinding selos sa kanyang katawan simula nung nakita niyang dalaga na may kasamang ibang lalaki. Tumindi yun nang makita niyang larawang ito. Tila ba sinasakal siya at bumibigat ang kanyang pakiramdam nang makitang larawan. Sumunod pang mensahe nito sa kanya. Joaquin, lasing na ako. Pwede mo ba akong sunduin sa bar? Kung ayaw mo, edi sa iba na lang ako magpapasundo. Kumirot bigla ang dibdib niya kaya napakagat siya ng labi. Nang makitang nakayakap ang lalaki sa katawan ni Zenaya, ay sobrang nakakaramdam siya ng matinding selos. Galit na galit siya. Hindi kay Zenaya kundi sa lalaking nagtitake advantage sa kalasingan ng dalaga. Sa sobrang pag-iisip ay nababaliw na siya. Halos hindi siya mapakali at makapag-isip kung ano ang gagawin. Sa sobrang inis ay nasuntok niya ang kanyang hita. Nabigo siya nang wala man lang siyang maramdamang sakit. Mas lalo tuloy uminit ang ulo niya. Sabi ng kanyang isipan na wag na lamang pumunta sa bar. Ngunit sinasabi naman ng puso niya na iuwi na lamang si Zenaya at punta ng dalaga sa bar. Dumilim ang kanyang mga mata dahil sa sobrang inis. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa kanapahinga ng malalim nang makapagdesisyon. Shit naman, sabi ko I need some time and space at umuo ka doon. Ganito ba ang time na sinasabi mo? Binigyan mo nga ako ng maraming oras na makapag-isip. Sarkastikong bulong niya sa sarili na para bang kausap ang babae. Mabilis nang inayos ang sarili at lumabas ng kwarto. Bago pa man siya lamunin ng matinding selos, ay mabilis niyang tinawag si Butler James. Si Butler James na nasa baba lang ng hagdan ay napalingon sa binata. Butler James, pakihanda ng kotse. May pupuntahan tayo. Galit na sigaw ni Joaquin sa matanda. Mabilis namang lumapit si Butler James at nagtanong. Saan ho tayo pupunta, young master? Basta, pakitawagan na rin si Mr. Taylor. Kakailanganin natin siya mamaya. Napakunot naman ang noo ni Butler James nang marinig sa among pangalan ni Mr. Taylor. Pinapatawag to ni young master kung kaya't alam niyang may pupuntahan silang gyera. Si Mr. Taylor ang head ng mga bodyguards nila. Matangkad, malakas at malaki ang pangangatawan. Isang pitik lamang ito sa noo ng isang tao ay mahihimatay ka na. Gayunpaman, hindi na nagtanong pa si Butler James dahil napansin nito kung gaano kadilim ang aura ng binata.
Alam nitong galit na galit ito at ayaw niya namang mapagbuntunan siya ng galit ng binata. Baka katapusan na ng mundo niya. Ano kayang mangyayari sa pagpunta ni Joaquin kay Zenaya? Maabutan kaya ni Thunder si Zenaya at mapatunayan niyang si Zenaya at ang Dr. Santiles na kilala niya ay iisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.